Puri ka namin ng Kristo. sapagkat sa iyong aming sukop din. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Samantalang sila'y kumakain, tumangkog ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos, kanya pinagpira-piraso ang binigay sa mga alagad. Kunin ninyo ito at kanin. Ito ang aking katawan, wika niya. Hinawakan niya ang saro. Nagpasalamat sa Diyos at binigay sa kanila. Uminom kayong lahat nito, sabi niya, sapagkat ito ang dugo ng tipan, ang aking dugo na mabubuhos dahil sa marami, sa ikapagpapatawan ng mga kasalanan. Sinasabi ko sa inyo na hindi ako iinom itong alak na mula sa ubas, hanggang sa araw na ang bagong alak ay inumin kong kasama kayo sa kaharian ng aking Ama. At pagkaawat ng isang himno, sila ay napunta sa bundok ng mga ulibo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Puno po sa Panginoong Jesucristo. Ang lahat ng humihina ay dapat kumain upang mabuhay. Ang tao ay may mga kailangan kumain at napakain upang siya ay magtuloy na mabuhay. Kaya naman ang kasaysayan ng tao ay isang kasaysayan sa pagkain ng pagkain. Marami ang nagugutom sa ating paligid dahil walang makain o walang nagpapakain. Mababasa natin sa Ebanghelyo na si Jesus ay nagparami ng tinapay. Pinawin niya ang kagutuman ng mga taong nakikinig sa kanyang mga itinuturo. Si Jesus ay patuloy na nagpapakain sa atin. Tinatanggap natin ang kanyang katawan sa pananalisa. Si Jesus ang tinapay ng buhay. Isagawa rin natin ang pagpapakain ni Jesus ang nagugutom. Ibahagi na rin sa iba ang anumang meron tayo. Panalangin. Ang Panginoon, Ito ay huling hapunan. Ito ang kaganapan ng iyong pangangaral sa paggawa ng mga himala at pagpagaling. Ito ang buod na iyong buong buhay. Iniwan sa amin na aming asamulan ng baba ng paglilingkod at pagpakumbaba. Ang Panaskul ay yung tinatawag sa huling hapunan. Kami ay naging bahagi na iyong katawan at nakita kami sa iyo na ikaw ay nanahan sa amin. Binibigyan mo kami ng tunay na pagkain na lumilipas, ang tinapay ng buhay na mawatid sa amin sa buhay na walang hanggan. At kami na panahon sa iyo, magsimba kami tuwing linggo at pistang Panginoon. Ihanda namin ang aming sarili sa pagtambal sa iyong mahal na katawan. Luwalhati sa ama. Luwalhati sa ama. Para sa anong una ngayon magpakalan magpasawalang hanggan. Amen. Sapagkat sa pamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo. Sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. At isinama sila ni Jesus sa isang lugar na tinatawag na Gethsemane. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Dito muna kayo, mananalangin ako sa dagat." Ngunit isinama niya si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo. At nagsimula ang mabagabag at maghihirap ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, "Ang puso ko'y tigil ng hapis na halos ikamatay ko.
Maghintay kayo rito at magipagpuyat sa akin. Pagkalayo ng kaunti, nagpatarin pa siya at nanalangin. Ama ko, kung maaari ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito, gayon man, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Nagbalik siya at tinatnan niya natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit isang oras man lamang? Magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang Espiritu nakahanda, ngunit mahina ang laman. Muli siyang lumayo at manalangin. Ama ko, kung hindi maialis ang saro, ito na kung hindi ko iinumin, mangyari ang iyong kalooban. Muli siya nagbalik at tinatnan na naman niya sila natutulog, sapagkat sila ay antok na antok. Iniwan niya uli ang tatlong alagad at muli siyang nanalangin, at iyon din ang sinabi. Nagbalik na naman siya sa mga alagad at sinabi sa kanya, natutulog pa ba kayo at nagpapahinga? Dumating na ang oras na pagkakalalo ang anak ng tao sa mga makasalanan. Tayo na, narito na ang magkakalalo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Pagninilay, mahirap maalis sa tao ang kalungkutan, kaya kailangan niya ng agapay. Ang katapat sa pagkanis ay pagdamay, pag-asa sa anumang pagkatito. Tatapot hindi rin nakikilala ng tao ang kanyang sarili sa kanyang pag-isa. Ang tao ay dapat matutong mula sa kanyang pagkatapat. Nababagitin natin ang kagandahang loob ng tao sa kanyang pagsuko. Ang tao ay nagiging nakila sa kanyang pagpaparay. Hindi ba napakalaga para sa atin ang naging pagtalima ni Jesus sa kagustuhan ng Diyos, Ama? Panalangin. Panginoon, oras na ng katuparan ng gagawin mong pagliligtas. May ibabalik na muli ang nasirang tunay ng tawat ng Diyos. Malaki ang kabayaran nito, ang pag-aalay mo ng iyong buhay. Nakakatakot ito at paghina ng dalamdamin. Subalit ang iyong tugon ay matibay. Ama, hindi ang kaloobang kundi ang masusunod. Ayong tugon ay pagpapatunay yung pagtitiwala sa iyong Ama. Maraming suliranin at masalimuotang pagsubok ang dumarating sa aming buhay. Maraming bagay na mangyayari na hindi namin matanggap-tanggap. Subalit dahil sa liwanag ng iyong mabuting halimbawa, ay manawaan namin ang mga ito at tatalim rin kami sa kalooban ng Diyos. Ama, mayroon kami mga pansariling nais gawin. Pero bago ang lahat, amin itong husgahan. Ito ay naayon sa kalooban ng Diyos o hindi. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sinasamba at pinupuri ka namin ng Kristo. Sapagkat sa pamagitan ng krus ay tinanggap mo ang mundo. Puri sa'yo, O Kristo Jesus, Hari ng luwalhatian. Puri sa'yo, O Kristo Jesus, Hari ng kaluwalhatian, walang hanggan. Magbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Tuwing fiesta ng Paskwa, kinawalian ng gobernador ang magpadaya ng isang pinagtulog. Sino ang mahiling ng tao ngayon? Noon ay may isang kilalang bilanggo na nakakalang Barabbas. Kaya pagkakin mo ng mga tao,
tinanong sila ng Pilato, "Sino ang ibig ninyong palayain ko? Si Barrabas o si Jesus na tinatawag na Kristo?" Alam ng Pilato na hindi na nag-joke sa kanila na dalhin sa kanya si Jesus. Hindi lamang iyan, samantalang siya ay nakaluklok sa upuan, nagpasabi ang kanyang asawa, "Huwag kang pakialam sa tao iyan na walang kasalanan, sapagkat kagabi pinahirapan ako ng aking panaginip tungkol sa kanya." Ang mga tao naman ay sinugsulan ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan na hiningin kay Pilato na si Barrabas ang palayain at si Jesus ay ipapatay. Muli silang tinanong ng gobernador, "Sino sa dalawa ang ibig ninyong palayain ko?" "Si Barrabas po," sagot nila. Sinabi sa kanila ng Pilato, "Kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo?" Sumagot ang lahat, "Ipako sa krus." "Bakit? Anong masama ang ginawa niya?" tanong ni Pilato. Ngunit lalo pa nila ang isinigaw, "Ipako sa krus." Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malamang pang maggagulaw ng mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harapan ng mga tao. "Wala akong pananagutan sa kamatayan ng tao ito. Bahala kayo," sabi ni Pilato. Sumagot ang mga tao, "Bumagsak sa amin at sa aming mga anak ang kanyang dugo," at pinalaya niya si Barrabas. Ngunit ipinahugupit si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Pagmimigay. Ang tao ay mabilis sumagot sa kapwa, pero kung pagkakataon na siya ay nagtutubag ng marap sa katotohanan, umiiwas o nagmamaang-maangan, ang kanyang pananggalang ay nagtumato sa kapwa. Kumaano siya ayon sa panlabas na anyo at hindi sa puso. Marami ang napapahamak sa maling paghusga. Nangyari ito kay Kristo. Uulitin pa ba natin ito sa ating kapwa-tao? Panalangin. Panginoon, hinatulang ka ng kamatayan. Dapat wala kang kasalanan. Gumawa sila ng kasinungalingan upang ikaw ay mapahamak. Subalit hindi ka man lang kumibo. Bakit ganon, Panginoon? Alam mo kung sila ay mali. Ba't di ka tumutol? Hinamak ka sa lahat ng hindi ka sumagot. Tinanggap mo ang parusa at hindi ka malaman nagpaliwanag. Bakit, Panginoon? Matutunawa kami sa iyong kababaan loob. Tinanggap mo ang lahat ng alang-alang sa amin. Matutunawa kami na magsabi sa katotohanan, hindi na paninlang. Huwag nawa namin sisirain ang aming kapwa. Tanggapin nawa namin ang lahat ng tao na iyong kalarawan at dapat namin igalang at mahalin. Nawalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara sa unang una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen.